Nasusulat, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng Karunungang Panatag sa Magulong Panahon. At YouTube channel, ito po si Reverend Hill de las Armas ay nag-aanyaya po sa inyo na makinig tuwing linggo ng gabi, alas 7, para matunghayan ang ating pong seryeng sinusubaybayan kada linggo. Sa ating pong pagpapatuloy ay dumulog po tayo sa ating pag-recite ng ating Apostles' Creed, ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kapuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At huwag mong iiputin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y tumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan tayo sa gabing ito ng pananambahan. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa gabing ito. Amin dalangin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Nawa Panginoon, ang mensahe mo na aming maririnig ngayong gabi ay patuloy na magpalakas ng aming mga kaluluwa. At sa magulong panahon na ito, Panginoon, ang kapanatagan ay nagmumula lamang sa iyo. Kahit may bagyo, ikaw ay naroon. Kasama ka namin at hindi kami matutumba sa anumang hamon ng buhay. Kaya Panginoon, sa gabing ito aming dalangin ng aming mga kapatid na nakatunghay ngayon, na ikaw po ang patuloy na kikilos sa kanilang buhay, anumang mga bagyo ang tumaan sa kanila. At sa gabing ito, Panginoon, nais po namin na presensya mo ang makasama namin habang kami po ay nakikinig, nagnilay-nilay ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright? Sabay-sabay po nating awitin ang awiting ito, kung niyo po natatandaan. Panatag ang puso kahit may Gabi na malakas ang hangin, tumatama sa bangka ang alon. May kaba sa bawat paghinga, parang tayo'y lulubog na. Pero naroon ka, tahimik ka lang. Sa gitna ng aming takot, ikaw ay payapa. Nanginginig ang kamay ko sa gilid ng bangka. Kapit lang, bulong mo
ba sa iyo na kami halos mawala? Luha sa aking mga mata, hinalo ng ulan at duda. Tumingin ka, tinanong mo ako, nasaan ang tiwala mo sa akin ngayon? Tumayo ka sa gitna ng malakas na hangin, tumigil ka, humupa ka, iyong sinabi, panatag ang puso kahit may bagyo. Kasama ka, Jesus, di ako matutumba. Sumisigaw ako, ikaw ang tugon ko. Isang salita mo, titigil ang unos. Panatag ang puso, hawak mo ako. Kahit anong lakas ng along bumabangga, mas malaki ka kaysa sa takot ko. Kahit anong dilim ng langit sa itaas, liwanag ka sa kaluluwa ko. Panatag ang puso kahit may bagyo. Kasama ka, Jesus, di ako matutumba. Sumisigaw ako, ikaw ang tugon ko. Isang salita mo, titigil ang unos. Panatag ang puso, hawak mo ako. Panatag ang puso, ikaw ang kapayapaan ko. Hallelujah. Amen, O Lord. Thank you, Lord.
Right? So, ang ating pong mga paksa na sinundan ay yung nakaraan po ay tinalakay po natin yung actually itong layunin ng mga sermon na to, ano po, anim ang layunin ito. Magkaroon tayo ng biblical foundation. Nabanggit ko na po na nakaraan yan, okay? Pero review lang natin. Matutong tumugon sa krisis ng may pananampalataya, mabuo ang disiplina ng panalangin at pagtitiwala, maging matatag ang isipan at damdamin, mabuo ang walang hanggang perspektibo, maging ilaw at tinig ng katiyakan sa iba. Yan po yung ating layunin sa sermon na ating tinatalakay tuwing linggo. Ang nakaraang linggo ay tinalakay po natin ito doon sa Commonwealth at ngayon naman ay nasa online po tayo for 2 weeks ay ating pong mapapakinggan ang mga mensaheng ito. Alright? Panatag ang puso kahit may bagyo. Ito po ay tatagpuan po natin ano po, sa Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41. Okay. So ang idea po nito, ang pinakamalaking idea, ang presensya ni Jesus ang tunay na kapayapaan sa gitna ng unos. Hindi ko alam kung ano ang bagyo sa buhay mo, pero dito sa ating pong paksa na tatalakayin ngayon na matatagpuan po natin sa aklat po ng Marcos, ano po, at napakalinaw po ng nabanggit yan, ano po. Basahin po natin yan. Lahat po tayo ay mayroong tinatawag na Sea of Galilee. Ito po yung moments, mga panahong kalmado sa simula pero biglang dumating ang unos. Isang tawag mula sa doktor, isang mensahe na may masamang balita, isang problemang hindi mo inaasahan. Ang nakakagulat sa tekstong ito ay hindi ang bagyo, kundi ang katotohanang kasama nila si Jesus. Pero may bagyo pa rin. Minsan iniisip natin, kung kasama ko ang Diyos, bakit may unos? Pero ang kwentong ito ay nagtuturo ang presensya ni Jesus ay hindi garantiya ng kawalan ng bagyo, kundi katiyakan ng kapayapaan sa gitna nito. Yan po ang realidad. Alright? So ating pong basahin ang talata na ating matutunghayan ngayon. Ito ay inyo pong nabasa na pero ating pong balikan lamang ano po. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inaabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, Tigil! At sinabi sa alon, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos.
Ang istorya niyan ay makikita po natin ang mga practical na principle na may apply natin sa ating buhay. Ano po? Okay? So ano po ba yung dapat mong gawin? Ito po ay practical na. Nakita na po ninyo yung senaryo ng kwento. Ano po? Ang mga alagad ay nasa lawa at ito ay isang pagsubok para sa kanila. Bigla na lamang bumagyo, nagdilim ang langit at lumakas ang hangin, bumuhos ang ulan at tila nangangalit. Ano po? So dito sa senaryong ito, mga batikang mga mangingisda na po ito pero naroon po ang takot. Ano po? So sa panahon po ng bagyo ng ating buhay, ano po? Ano bang dapat nating gawin? Okay? So sa panahon ng bagyo, okay, ang katotohanan po, naghahanap tayo ng masisilong. Pero ang ating puso ay hindi panatag. Pero kung ang puso natin ang binabagyo, saan tayo hahanap ng masisilungan? Okay? So, anong dapat gawin? So, nakikita po niyo yung larawan na yan. Ano po? Kabanggit ko na kanina, kapag may bagyo sa labas, naghahanap tayo ng matibay na masisilungan. Paano kapag may bagyo sa puso? Saan tayo tatakbo? Sa gitna ng takot, pangamba, at kawalan ng katiyakan, ang tunay na panatag ay hindi sa lakas natin, kundi sa Panginoon. Siya ang ating kublihan at sandigan. Sa Kanya may kapayapaan kahit may unos. Ang unang puntos po natin dito ay ang katotohanan ng mga bagyo sa buhay. Sabi doon, at nagkaroon ng malakas na unos ng hangin. Ano po? Ang bagyo ay totoo po ito. Ang Sea of Galilee ay kilala po sa biglaang bagyo dahil sa geografiya nito. Maging ang mga mangingisda na sanay sa dagat ay natatakot. Kahit unexperienced believers ay maaari ding dumaan sa krisis. Alright? Ikalawa, ang bagyo po ay minsang dumarating habang sinusunod mo ang Diyos. Pansinin po natin, sinabi ni Jesus, tayo'y tumawid sa kabilang ibayo. Ang bagyo po ay dumating habang sila ay sumusunod. Hindi lahat ng bagyo ay resulta ng kasalanan. Minsan, bahagi po ito ng paglalakbay ng pananampalataya. Isipin mo na lamang ang isang eroplano kapag may turbulence. Hindi ibig sabihin na mali ang direksyon ng piloto. Bahagi ito ng paglipad. Hindi bumabalik ang eroplano dahil sa hangin. Tinataasan nito ang altitude. Ganito rin ang buhay pananampalataya. Kapag may bagyo, dapat itaas natin ang ating mga puso sa Diyos. Amen po. Ikalawa, ang takot ng mga alagad. Sa Marcos 38, nakalagay po doon sa verse 38. Guro, wala ka bang pakialam na kami mapapahamak? Imagine mo naman, naroon si Jesus tulog. Pero titingnan natin na kasama nila si Jesus. Pero natatakot pa rin sila. Okay? Natural lang po ang takot. Ang mga alagad ay veteranong mangingisda pero natakot pa rin. Ang takot po ay normal na emosyon. Pagka yung mga darating na mga pangyayari na hindi mo kabisado, biglaan, normal ang reaction mo na magkaroon ng takot. Okay? Hindi po tayo bakal ang puso. Kaya kung tayo man ay may mga takot sa ating mga sarili, normal po yan. Pero tatandaan natin,
nakasama natin si Jesus sa panahon ng unos. Okay? Ikalawa, ang problema po ay hindi bagyo. Titingnan niyo po ito, no? Kundi yung interpretasyon nila, wala ka bang pakialam? Nagbabagyuhan eh. Eh si Jesus tulog doon sa pinakadulo ng bangka. So, yung bagyo, iba yung tanong nila eh. Wala ka bang pakialam? Eh dapat yung tinanong nila, ano ba itong bagyong ito? Right? Dito, lumitaw po yung tunay na issue. Okay? Kapag may bagyo minsan, kinu-question natin ang puso ng Diyos. Tama po ba? Nasaan ka, Lord? Right? Bakit mo hinayaang ito? May kailan ka pa ba? Minsan yung mga tanong na yan, normal po sa ating mga tao kasi ipit na tayo eh. Yung ikaw ay lupok, sa dami ng utang na babayaran, karamdaman na tila walang kagalingan, mga gabi na hindi ka makatulog, parang hindi ka mapayapa. Ang tanong mo ay, Lord, nasaan ka? Bakit mo hinayaan ito? May pakialam ka pa ba? Of course. Eh, ang Panginoon nasa lahat ng dako eh. Eh, kasama na nga nila ang Lord eh. Hindi pa naman sila namamatay eh. Buhay pa sila. Kaya huwag nating sabing hinayaan. Ganon din naman tayo. Kung kumakain ka pa sa maghapon, hindi ka pinababayaan ng Lord. Kung nakatatawid ka pa, nakapagbabayad ka ng mga utang mo, abay kasama mo ang Panginoon dyan. Ibig sabihin, hindi ka pinababayaan. Amen po, mga kapatid. Kaya yung question na nasaan ka, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Sinusubok ang pananampalataya mo kung magtitiwala ka talaga. Ang takot po ay nagiging theological na pagdududa. Right? Yung bagang you doubt. Pinagdududahan mo na ngayon yung Diyos na tumawag sa iyo. Alright? Kung anong sinabi ng Diyos sa iyo sa liwanag, kahit dumaan ka sa dilim, hindi magbabago yun. Hindi kita bababayaan. Papatnubayan kita. Kaya nga, ito yung panahon na, na nasusubok ang ating pananampalataya. Minsan sinusubok din sa atin ang katapatan kung tayo ay magtatapat sa Kanya. Pero talagang dito maraming bumibigay. Kasi nga yung tindi ng pressure, hindi kinaya, talagang bumibigay. Ito na nga ang pagsubok ng pananampalataya mo. Kasi nga, sabi nga natin kanina, yung eroplano kasi, pag malakas ng hangin, hindi po bumabalik yan. Tumataas lang yan. Sa ating buhay, ganun din. Kapag lumalakas, dumadami ang mga pagsubok mo sa buhay, doon ka dapat lalong tumaas. Ibig sabihin, lalo kang sa Diyos magtiwala. Kasi naroon siya. At matututo ka talaga na magtiwala sa Diyos. May isang bata na nasa sasakyan habang bumabagyo. Ito po isang kwento. Malakas ang ulan at kulog, natatakot siya pero kalmado ang kanyang ama na nagmamaneho. Ang bata ay natatakot dahil nakikita niya ang bagyo. Ang ama ay kalmado dahil alam niya kung paano kontrolin ang sasakyan. Ang tanong, sino ang mas may alam? Ang bata o ang ama? Of course, yung ama kasi hawak niya yung manubela. Ganon din sa atin mga kapatid. Alam ng Diyos
kung saan ka niya dadalhin. Alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Alam ng Diyos kung paano ka mapapayapa. Kaya, sabi nga sa English, cool ka lang. O, cool ka lang. Okay? Tahimik ka lang. Right? Kasi kasama mo yung Diyos na nangako sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Totoo po yan. Yan ay sa lahat ng anggulo ng buhay, mula ulo hanggang talampakan. Ni minsan, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kaya kung tatanungin mo kung bakit ka buhay pa ngayon, dahil may biyaya ang Diyos sa iyo. Siguro magtatanong ka hanggang kailan. Sino ba nakakaalam? Ay walang ibang nakakaalam niya kundi ang Diyos. Kaya ang pinaka-respond mo sa mga pagkakataong na to ay yung magtiwala sa Diyos. Yun lang pwede mong gawin. Wala ka nang gagawin. Pero tayo ay natatakot. Natataranta pa rin kung anong dapat gawin. Ang pwede mo nga lang gawin ay magtiwala sa Panginoon. Wala ka nang ibang gagawin pa. Relax ka lang. Ito na, pastor, ang mga bayarin namin. Ito na, ang mga deadlines namin. Ito na. Grabe, ano? Alam niyo ba, ang Diyos ay totoo kahit kailan. Hindi ka niya pababayaan. Maniwala ka. Naroon siya sa panahon na kailangan ko. Na kailangan ko siya. Okay? So, yung ikalawa natin. Ikatlo. 3 puntos lang to. Ang otoridad ni Kristo sa kaguluhan. Tingnan niyo po yung kapangyarihan ni Kristo sa panahon ng kaguluhan sa buhay. Okay? Sa verse 39 to 41, kung may mga hawak kayong Biblia, sabi ni Kristo doon, tumahimik ka, humupa ka. Ayan. Stop, be still. English, ano po? Una, si Jesus ay hindi nagpanik habang ang mga alagad ay nagpapanik. Si Jesus ay natutulog. Ang kanyang kapayapaan ay hindi dahil walang bagyo. Nakita niyo po ang pagkakaiba? Payapa siya, hindi dahil walang bagyo. Okay? Kundi dahil alam niya ang kanyang otoridad. Alright? Ano ba ang ibig sabihin niyan? Kung ikaw ay na kay Kristo, meron ka ng authority to stop doon sa mga bagyo na dumadating sa buhay mo. Patigilin mo yan. In the name of Jesus. Cancel mo lahat ng mga utang mo sa pangalan ni Jesus. Mapapayapa ang buhay. Pag hindi napayapa ang buhay mo, wala kang kapayapaan talaga. Pero dahil ikaw ay na kay Kristo, may kapangyarihang binigay si Kristo sa iyo para patigilin mo ang bagyo sa buhay mo. Amen. Hindi ko alam kung anong bagyo meron ka, pero basically, bagyo natin sa buhay, pera, sakit, relasyon, ano pa, bukas, yung authority na binigay sa'yo ng Panginoon, na-cancelin mo yan, lahat ng yan, mawawala yan kasi may kapangyarihan ka na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Alright? So, yung pong ikalawa, yung kalikasan ay sumusunod sa kanya, hindi lang hangin, ano? Sabi doon, ang kanyang kinakausap, kundi chaos mismo, no? Inutusan niya yung bagyo eh. Tumigil ka. Humupa ka. Alright? So, sa lumang tipan, ang dagat po ay simbolo ng kaguluhan. Ngunit kay Jesus, ang kaguluhan ay sumusunod. Nakukuha niyo po? Ito po yung pahayag ng kanyang pagkatiyos. Ngayon, ang tanong ganito. Paano mo patitigilin ang mga bagyo't uno sa buhay? Kung ikaw ay na kay Kristo, binigyan kanya ng kapangyarihan. O ay bagyo, tumigil ka.
Mga kapatid, iba-iba ang mga problema at bagyo natin sa buhay. Pagka nilamong ka niyan, mamamatay ka talaga. Pero dahil sa kapangyarihan ni Kristo na nasa atin, kaya mong pahintuin yan. Palayasin mo yan sa pangalan ni Jesus. Hihinto po yan, lalayas siya. At kapayapaan ng Diyos ang mapapasayo. Naintindihan niyo po? Hindi tayo dapat mataranta, no? Hindi tayo dapat magpanik. Dahil tayo ay na kay Kristo. At yung mga na kay Kristo ay mga bago ng nilalang. At sila'y binigyan ng kapangyarihan. Naapakan ng ahas, pong hindi sila maano. Yan po yung mga simbolo na ibig sabihin na namang mga problema nangyayari sa paligid mo, sa mundo, kaya mong patigilin yan at maging mapayapa ang buhay mo. Ibig sabihin yung huminto sa'yo. Hindi natin mapipigil yan kasi sumasagasa sa ibang tao yan eh. Pero sa'yo, pwede mong patigilin yan, pahintuin yan. Ito nga, sumunod kay Kristo yung nature eh. Ayan ay simbolo po ng mga espiritual na laban natin sa ating buhay na kaya nating pagtagumpayan. Huwag tayong padaig sa takot. Kundi habang tayo po ay sinusubok, doon tayo mas lalong lumapit sa Diyos. Doon tayo tumaas lalo. Kasi naroon ang lakas, kapangyarihan. Amen. Mga kapatid, kapag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo kilala si Kristo, magkakaroon ka talaga ng takot. Ang mas malaking himala, hindi lang niya pinatahimik ang bagyo. Gusto niyang patahimikin ang takot sa puso nila. Bakit kayo natatakot? Ayan, tanong ni Kristo. Wala ba kayong pananampalataya? Mas mahalaga sa kanya ang kondisyon ng kanilang puso kaysa kondisyon ng dagat. Nakita niyo po ang pagkakaiba? Tayo, tinitingnan natin yung problema, kondisyon, ito na, ito na. Pero ang tingnan mo, yung kondisyon ng puso mo, mapayapa ka ba? Magiging mapayapa lang ang puso mo kung nagtitiwala ka sa Diyos. Amen po. Alright? Kasi kung hindi mo talaga kilala ang Panginoon, hindi ka magtitiwala sa Kanya. At maraming mga Kristiyano ang dumadaan sa ganyang uri ng mga sitwasyon sa buhay. Sa dami ng kanilang mga utang, sa dami ng kanilang mga obligasyon, karamdaman, ang tinitingnan nila ngayon ay yung nasa paligid, hindi ang kanilang puso. Kung si Kristo ay nasa puso mo, dapat mapayapa ka. Hindi ka dapat natatakot. So dito, binubuo ngayon ang pananampalataya na tumibay. Naintindihan niyo po, mga kapatid. So ngayon, ito ang tanong, ano po yung application nito sa ating buhay? Practical application na po tayo. Ano po? 3 puntos lang yan, pero na-expound na po natin. Ano po? Una, kilalanin ang mga bagyo sa iyong buhay. Magkaroon ng personal reflection. Financial uncertainty. Ito, yung reflection mo, yung walang kasiguraduhan ng pera kasi may pera kayo, bukas wala na, tapos ang daming gastusin. Tama? May pera ka ngayon, binayad mo sa utang, ano nang susunod? Di ba? So, tingnan nyo po yung reflection dito. Bagyo yan. Kalawa, problema sa pamilya. Kailan kaya ito magtatapos? Okay? Hindi lahat ng pamilya po. Yung emotional burnout, yung pagod ka na sa kakaunawa, sa kakaintindi. Di ba? Yung halos bibigay ka na. Yung spiritual dryness. Huwag nating i-deny yan, mga kapatid. Yung tuyo ka.
Natutuyo ang spiritual na buhay mo kasi wala kang napapakinggan eh. Kaya nga meron po tayong from Tuesday, Wednesday, and Thursday para lagi kayong napupunuan, para hindi kayo natutuyuan. Mga kapatid, hindi mo kailangang magpanggap na kalmado kung hindi ka kalmado. Alright? Huwag kang magpapanggap. Kasi lalabas talaga ang totoo. Okay? So, kilalanin mo ang mga bagyo mo. Magkaroon ka ng personal reflection dyan. Kung paano mo yang dadalhin sa Diyos. Ikalawa, i-entrust ang control kay Kristo. Yung mga bagyo ng buhay mo, i-entrust mo sa Kanya. Paano? Tatlong konkretong hakbang. I-confess ang iyong takot. Sabihin mo sa Diyos kung ano ang kinatatakutan mo. Ano ba kinatatakutan mo? Sabihin mo sa Kanya. Nakikinig siya. Ito mga alagad, sinabi nila yung kinatatakot nila, no? Pero mali ang tanong nila eh. Okay? Ikalawa, ipaalala sa sarili kung sino ang nasa bangka. Tandaan po ninyo kung sino ang kasama nila sa bangka. Hindi ka nag-iisa, kundi si Kristo ang nasa bangka, hindi ito lulubog. Tingnan mo yung larawan. Kasama nila si Kristo. Sa buhay mo, ganun din. Si Kristo kasama mo. Kahit na ano bang bagyo ng buhay ang dumating sa iyo, hindi ka lulubog. Kahit pa sandamakmak yung babayaran mo, hindi ka maano. Bakit? Kasi may ginagawa ang Diyos. Matutong magpahinga sa presensya niya. Minsan, hindi agad titigil ang bagyo. Totoo yan. Pero maaring bigyan ka niya ng kapayapaan bago pa man tumahimik ang hangin. Ibig sabihin, naroon pa, nakikita mo pa, parating pa. Pero mapayapa na ang puso mo kasi meron ng sumalo. Nagtiwala ka na eh. So, ibigay mo na sa Diyos lahat yan. Kasi kung binigay mo na sa Kanya, bayan mo na sa Kanya yan. Huwag mo nang alalahanin. Okay? Kaya ako nga, dami ko ngang utang eh. Pero sabi ko, bahala ka na Lord dyan. Hindi naman niya ipapahiya ang mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. So, bagamat may ginagawa tayong mga hakbang, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng mga biyaya na kailangan natin. Amen? Okay? Mga kapatid, sa pagwawakas natin dito sa maikling mensaheng ito, ano po? May isa pong lighthouse keeper na tinanong kung natatakot ba siya sa malalakas na bagyo sa dagat. Sumagot siya, hindi ko kayang pigilan ang bagyo. Ang trabaho ko ay panatilihing maliwanag ang ilaw. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng puno sa buhay. Pero, maaari tayong manatili sa presensya ni Kristo. Ang ilaw na hindi kailanman pinapatay ng hangin. Mga kaibigan at mga kapatid, maaaring hindi agad mawala ang bagyo mo. Pero ang tanong, ngayon ay hindi. Kailang titigil ang hangin? Ang tanong ay, nagtitiwala ba ako sa presensya na kasama ko sa bangka, si Kristo? Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng unos, kundi ang presensya ni Jesus sa gitna nito. Mga kaibigan at mga kapatid, itong ating mensahe ngayong gabi, nawa ay nagbigay sa atin ng matinding paniniwala, pagtitiwala, na kaanumang bagyo, unos, o problema, sabihin natin na dumating sa buhay natin, naroon siya, kasama mo siya. Hindi kanya iniwan nag-iisa. Nahayaan ka niya na dumaan yan
para mas lalo kang tumaas ang lipad, mas lalo kang talagang abutin mo ang langit. At doon makikita mo ang taas mo, na yung iyong mga kinatatakutan na mga nasa baba ay hindi naaabot sa iyo. Sana'y napagpala po tayo ng mensaheng ito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa panatag na po ang puso kahit may bagyo. Dahil si Kristo ang naroon. Hindi niya kami iniiwan mag-isa. Kaya Panginoon, sa gabing ito ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon, naway mas lalo pa sila, O Diyos, na magpaimbulog o tumaas ang lipad pang anumang lakas ng hangin, di sila aabutan ito. Ang lakas ng hangin ang lalong nagpapataas sa kanilang buhay, pananampalataya. Nawa Panginoon, ang mga unos at bagyo ng aming buhay, na patuloy kaming dalhin sa itaas nito, sapagkat alam namin na hindi mo kami iniiwan. Salamat po, O Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Alright? Kung kayo po'y napagpala ng ating mensahe ngayong gabi, ay pwede po kayo magbigay ng inyong tithes and offering sa ating kapatid na Sister Merlinda. Alright? So sa ating pong pangwakas na panalangin, ay awitin po natin ang ating pong doxology, pero panalangin po natin ang ating mga kaloob. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Nawa po ang aming mga kapatid ay patuloy na pumaimbulog pataas kahit na anong panglakas ng bagyo, sapagkat yun lamang ang paraan para lalo kami, O Diyos, na lumapit sa iyo. Natingnan namin ang mga pagsubok, mga suliranin na napakaliit, sapagkat kami ay nasa itaas. Amin dalangin, Panginoon, nawa po mensaheng ito ay nakatalon sa puso ng bawat isa. Ikaw po magpapala at ikaw po, Panginoon, ang tutugon sa kanilang mga karaingan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright? Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawat ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawat subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. Amen. Ang ang magandang gabi po sa inyo lahat. Maya kayong mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo.